Engineer Roel Solano. Good afternoon. Engineering Head Department ng Shunil Builders. Good afternoon po, Engineer Solano. So, kami po yung student po ng SICAT na mag-i-interview po for our basic of occupational health na subject. Yes. Ako po si Faith, si Francie, si Sean, at saka po si Pia. Okay, So, good afternoon. okay lang po ba sa inyo na magtanong kami ng mga questions? Yes. So, ito po yung unang tanong po for demographics namin na ilan po yung maximum capacity ng establishment at ilang tao po yung pumapasok at lumalabas dito? Dito, more or less, kanina nasa 100 plus pag activity sa ground floor. Pero dito sa ito, more or less, ang pumapasok everyday dito is 20. Pero sa ground floor as activity area, kasya kami kanina more or less 100. So, for the population and age and gender group po, ano pong population base sa age at gender group po nila dito? Ang age nagre-range, yung aged kasi namin yun, nagre-range lang ng meron kaming 20, yung mga bata-bata, then mga hanggang 60, 65. Kanina din, sayang din yung naabutan. Pero kadalasan mga 40 to 60 kasi yung mga agent. Yan po yung range. Ang babae naman nun siguro nasa 60. Ang lalaki mga 40 person. 40%. Sunod po naman tayo sa housekeeping naman po. Sa housekeeping naman po, ito po yung 5S philosophy or yung isa po tong Japanese system workplace organization na ginagamit para maging mas maayos, malinis at ligtas po yung trabaho. So sa 5S po, meron tayong sort, set in order, shine, standardize, sustain po. Dun po sa sort, tinatanggal po yung mga hindi kailangan sa work area para mas maging maayos po at efficient po yung trabaho. Dito po Yes. sa ano nyo po, paano nyo po ini-implement Sinusort? ini-implement po dito yung sort. Dito sa office namin, meron kaming assign na taga-housekeeping, yung janitor, janitress. May ano naman po sila, yung task. Sila po yung nagsiseparate ng mga hindi na kailangan dito sa office, din binababa. Then nilalagay namin doon sa gilid yung kung saan yung parang materials or garbage bin, doon siya nilalagay. Pwede po ba namin ma-picturean yun? No, meron Okay. doon. Sa sunod naman po is yung set in order or yung Satan po. Inaayos ang mga gamit sa tamang lugar para madaling makita at gamitin po. Paano po na-implement yun dito? Dito more nagagawa naman namin nga lang by individual. Kung anong kaninong gamit, kung sa kanyang gamit siya po yung nag-arrange. Then kung gamit naman na dineliver ng order, nilalagay namin sa lagayan kung saan siya. Pero yung mga gamit ng by individual lang ang arrangement namin. Sa sunod po natin po yung shine or siso. Ito po yung regular na nililinis ang paligid para maiwasan ang aksidente, para mapanatili ang kaayusan. So, dito po, paano po na-implement po yun dito sa mga safety engineers? Kung ganun yan, sa site, yung question mo, kung sa safety sa site, merong nag-inspect din po na parang in charge sa safety. Pero dito sa building namin, kaya nga, yun nga yung parang kanya-kanya kaming gamit dito. Pero sa site, sa safety, may in charge dung tao, siya yung nagsasabi sa mga workers. Kasi kung sa site ang natin sa safety, then meron silang required kami ng PPE requirements, yung mga helmet, shoes, personal protective equipment, yung pants. So may nag-ano din po noon, may nag-oversee doon. Sa sunod po naman po natin is standardized or SICAT. So ito po yung naglalagay ng standard rules o methods para maging consistent ang practice at kaayusan at kalinisan. Paano rin po na-implement dito yun? Meron kaming tinatawag na contractors meeting minsan thrice 3 months or twice a year. Then dinidiscuss namin yung
safety, yung arrangement sa site, down sa mga assigned contractors and foreman. So yung management ang magbibigay nung policy ganun. Then yung mga contractor at saka yung mga site inspector. So, ang sunod naman po is yung sustain or Shitsuke. Ito po yung tinuturuan ang mga empleyado na panatilihin ang 5S bilang bahagi ng araw-araw sa trabaho. Paano rin po na-implement dito yun sa mga empleyado? Dito sa employee, meron din kaming weekly or minsan monthly meeting. Then yung management namin, yung boss namin, mayroon naman siyang mga guidelines binibigay sa amin. So yun lang inaano namin, sinusunod. Then may mga meeting kami per department kung ano yung kailangan tungkol dyan sa mga pag-aayos ng mga gamit sa safety. So sa overall po, ganun po yung paano po nila ini-implement sa lahat yung 5S na yun? Una, ini-inform yung department or kung sa site naman yung assigned contractor, yung foreman, tapos sinasabi namin yung ganun nga, pagliligpit, pag-aayos, safety. Yung 5S na yan sometimes kasi hindi din talaga ang hirap i-implement, pero sa umpisa pa lang ng project, once in-award namin sa contractor, in-explain namin na dapat maayos nila magawa yung trabaho, walang accident. Yun. Para management, binababa namin down to contractor. Then contractor, siya naman yun sa mga workers. Pero so far naman po, sa kahit medyo hindi po nasusunod yung 5S, wala naman pong accident na nangyayari, or meron pa rin po, pero minimize lang po yung mga accidents. Wala naman kaming major accident or bihirang-bihira, kung meron man mga simple negligence or lang, may minimal, pero walang yung may mga bumag-collapse, may mga mabagsakan, may malaglag, wala naman. So parang sa inyo po, mahalaga po ba yung 5S sa company or hindi po? Yes, mahalaga yan. Mahalaga yan kasi doon mo makita yung yung kaayusan. Tsaka yun yung sa mga Japanese yan, di ba? Yan yung parang guidelines nila kung paano mo malinis yung yung work environment. So, sunod naman po tayo kay So, ako naman po yung tatanong po. So, punta naman po tayo po sa material handling po. So, maaari po bang ipaliwanag kung ano ang mga karaniwang lifting guidelines po na ginagamit nyo sa kanilang sistema or proseso po? Sa amin kasi medyo small construction, yung mga lifting yung tinutukoy mo, yung pag nagbubuhat yung mga crane or mga kapag po, kunyari po second building po, paano nyo po nailipat po na maayos? Yung mga lang yan, ang normal namin kadalasan yung wala kami yung major lifting kami, yung kung mga materials handling lang, yung mga pag-transfer ng mga bakal, semento. So by lang yan, by manual. Wala kaming na gumagamit ng mga cranes. By manual lang kasi mga 2-story, 3-story lang naman siya. So by manual yung handling, paglipat, buhat tao-tao. So ano po yung mga manually powered handling equipment na ginagamit ko po? Kadalasan yan wheelbarrow, yung parang tinutulak, tsaka yung ano ba yung ginagamit pa namin doon, para siyang yung trolley. Po, ito tinutuwad po. Tinutulak. Yan lang yung manual namin so gamit. So ano naman po yung mechanical powered naman po na ginagamit ko? Mechanical, like elevator, yung mga ganun. Hindi nagamitan po ng kuryente. Po. Yung sa mechanical, yung ginagamitan ng kuryente, yung mga power tools, yung mga grinder, mga ano pa ba, water pump, and mga kadalasan grinder, yung pag nagtatabas ka ng tiles. So ano po yung ano po yung mga safety protocol po na sinusunod nyo po pagdating sa paggamit ng mga kagamitan o makina dito sa pasilidad para po masigurado ang ligtas sa paggagawa po?
Example, pag naggagamit kami ng grinders, kailangan may eye goggles, then gloves. So, yung mga paggamit nyo po is specific na tao po lang ang pwede gumamit po o pwede po lahat? Yes, specific lang. Yung example, yung welder or yung assign lang doon sa job, yung mga welding works or mga cutting works, sila lang. Hindi pwedeng yung ibang labor, baka kasi pag-cost ng matabas mo yung daliri or mag-accident. Yung specific ng tao lang. So, kahit po na po lang po, kahit ipahiram lang po sa kanila po. Kunyari po yung unting paggawa lang po, bawal po yung po nila gamitin yun. Hindi siya pwede. Yung hindi siya knowledgeable gamitin yung ganong klaseng equipment, hindi pwede. Kasi siya, magkukos ng accident. So, dinood po tayo sa material storage po. Ang warehouse o storage po o facility po yung naglugar na kung ini-impact yung mga produkto nyo po sa pag-inspect nito, titingnan kung properly ventilated po siya, may sapat na hangin o airflow para hindi po siya ma-damage po. So, at least 2 fire exits po para hindi po siya para madali niya po ma-access yung sakaling sunog or emergency. So, ano po mga early warning device ang ginagamit dito sa facility para ma-detect agad yung mga panganib? Halimbawa po, gaya ng smoke detector or fire alarm po. Sa site namin, kung dun sa tanong mo, saan siya ni-store, meron lang kaming specific area na bodega. So, ang ini-install, ang nilalagay lang naman namin ini-store doon is cement, yung mga ibang wires, mga ganun. Tungkol naman doon sa may fire extinguisher naman kami sa site. Pero yung sprinkler kasi pag after na yan ng construction. So yung sa storage po, magkasama na po ba yung mga power drills po, sabay yung mga papeles po? Magkakasama po sa isang storage room lang po yun? Hindi. Ang na-store lang naman namin doon mga cement or yung mga bakal or wires, yung mga papers hindi. Kasi tsaka yung mga ibang combustible materials hindi pwede mong ilagay doon. Sa po niyo po nilalagay po yung mga paper? Sa site naman walang papers hindi kami naglalagay ng mga tsaka yung mga excess plywood, mga excess garbage hinahauling. Yung ini-store mo lang doon sa site yung lang siya yung gagamitin or cement, mga wires, pero yung mga excess nun, mga garbage, yung papers dapat wala siya doon. So yung ano po yung mga gamit po na pangkaligtasan sa sunog ang meron dito sa pasilidad kung sakaling magkaroon po ng sunog? Halimbawa po, fire extinguisher o fire hydrant. Ang dito at saka normal sa site namin, fire extinguisher. So, yung sa site kasi namin, bihira yung fire sprinkler dahil 2-story. So, ang meron lang kami doon is extinguisher. Dito din, same dito, fire extinguisher. So, ano po yung mga hakbang po o protocol ang sinusunod dito sa pasilidad kapag nagkaroon po ng sunog po? Meron naman kaming fire exit sa window. Then, siyempre malit lang naman yung office namin. Bawaka lang siya. Pero may kami dyan. May mga fire exit kami yung bintana. Makakalis agad po kayo? Yes. Hindi naman siya hazardous na matatrap kami dito. So, ano po yung may training program po ba kayo para po sa fire safety? Kung meron po, pwede nyo po bang i-share kung ano ang mga tituro o ginagawa doon po? Fire training like fire drill. Hindi pa kami nag-fire drill dito, pero parang may naka-attend nata sa City Hall din ng Pero ako naka-attend din ako ng occupational safety, pero medyo matagal-tagal na year. Before COVID pa. So, meron po din po kayong drill po katulad po ng aircraft drill po, mga ganun po? Ngayon sa amin dito hindi pa. Yung mga fire drill, earthquake drill, hindi pa. Pero siguro din namin. So, ayun lang. Pag-isipan din namin i-implement. Ang tanong ko, meron din po ba dito na parang po kada empleyado po tinuturuan ng fire safety, halimbawa po paggamit ng fire extinguisher, parang gano'n? Yung may ilan na before yung nag-order kami nung April kasi yung fire extinguisher, yan tinuturo nila pero ilan lang kami tinuruan na paano siya ipol, paano siya gamitin.
Yan, Pero may tinuruan pero hindi lahat lang sa employee. employee naman po, may alam po kung paano po yung paggamit ng fire extinguisher. Meron naman. May napunta po dito po ano po, safety engineer po, ganun po. Ano lang sir, fire inspector pag nag-renewal ng business permit, January, siyang, pag nag-inspect yung taga Bureau of Fire, sila yung nagpupunta, from City Hall. So, balik po tayo po sa storage po. May nakalimutan ko po yung tanong. So, pagdating po sa storage po, may ventilation po ba doon? O kaya fire exit po kung baka sakali lang po? Fire, ang material storage, kailangan may ventilation. Para walang mag-accumulate na mga gases. Kailangan mayroong may window or open siya. Pero may lang, hindi naman open na mananakaw yung gamit natin. Basta hindi mo siya ikulog. Pwede po yung fire exit po. Baka sakali po matap po kayo doon. Sa fire. Sa storage po. Bakit katulad po ng exhaust po, ganun. Ano lang siya, parang window. Wala talaga siya yung exhaust fan. Kasi, Mga window lang, bintana. Para lang makalabas yung air. kasi po. Tingin po. Lipat naman po tayo sa electrical safety po. Electrical safety po. Ano-anong mga hakbang o kagamitan ang ginagamit nyo dito sa pasilidad para maprotektahan ng mga manggagawa laban sa kuryente? Tulad po ng electric current. Ang electric current po ay isang daloy ng kuryente o electric charge sa isang wire o circuit, parang tubig na dumadaloy sa hose. Ganon din ang kuryente pero sa wires. Delikado siya kapag walang tama insulation o kapag expose ang wiring kasi pwedeng makuryente ang tao. Ano po yung measure nyo po para maiwasan po yung ganun po? Sa amin dito, of course, i-visual inspect mo yung mga wiring kung wala siyang mga cut Cutting. or mga yung mga tawag nito. May mga Putol-putol na yung wire, i-visual inspect ngayon kung meron siyang mga open wires, kailan ma-repair kasi yun po yung mag-cause ng makuryente yung isang tao. Then maayos yung mga plug, kailangan maayos yung plug tsaka yung mga outlet. Yan, ganun po yung ginagawa. Sa ano na po? RC mo to? Nursing po yun. RC? Ano yung RC? Ito po, Wait lang, yung sa may part din po ng kuryente, sige, ano yun mo? ito po, banggitin ko na lang po yung definition. Ito po yung paglabas ng kuryente sa hangin kapag may biglang gap o sira sa electrical connection. Parang kidlat. Biglang may spark o apoy. Delikado ito kasi pwede magdulot ng sunog o injury. Paano po yung niyo po doon? Yung para maiwasan po. Maiwasan. Yung para ano sabi mo kanina, ulit mo, may hangin, parang kidlat. Yung yung paglabas ng kuryente sa hangin po. Kapag may biglang gap o sira sa electrical connection po. Ang normal po niyan pag may sira yung connection ng wiring, yung tawag niya nagsa-short circuit. Opo. So once na mag-short circuit, yung panel board na, yung breaker sa panel board, mag-automatic shutdown yan. So mawala lang siya ng kuryente or mamatay itong ilaw in case may short circuit yung line or kunwari nagtabas or naputol bigla, magto-turn off lang po yan. Or pag nagdikit naman siya, yun nga, magto-turn off siya kasi naka-panel ang wiring namin, naka-panel box, naka-breaker, circuit breaker, so automatic po yun namamatay. Sige po. Tungkol naman po sa electromagnetic fields, ito ay isang invisible na energy na nanggagaling sa mga electronic devices o machine na gumagamit ng kuryente. Halimbawa po, yung malalaking machine sa planta, may mga electromagnetic fields po ito. Kapag sobrang exposure, pwede makaapekto sa kalusugan, kaya kailangan may tamang shielding o limit sa exposure ng mga tao. Paano po yung na-implement na po yun para po hindi po sa amin dito hindi siya applicable yung medyo mga parang high voltage or electromagnetic kasi ano lang kami, construction. Ang applicable lang sa amin yung ganyan, yung sa wiring installation,
yung binabanggit mo niyan sa mga manufacturing or planta yan. Pero yung ganyan, yung mga high electromagnetic, sa amin mga small equipment lang usual namin ginagamit. So hindi siya yung computer or yung mga grinders or mga sa site, hindi kami applicable doon sa high electromagnetic. Medyo less kami doon, medyo malayo sa amin yan. Sige po, ito po. Sa static electricity po. Ito naman po ay isang kuryente na naiipon sa surface ng bagay, katulad sa buhok o damit. Minsan nakakaramdam tayo ng konting kuryente kapag ginawakan natin ang doorknob. Yun po yung static. Sa trabaho, kapag maraming static, pwedeng mag-spark at magdulot ng sunog, lalo na kung may chemicals o sensitive electronics. Kaya mahalaga pa talaga na may tamang training, equipment at procedure para ma-prevent ang mga panganib na ito sa workplace po. So, tama po yun. Ang gagawin dyan or gagawin ng safety or sa ibang hindi ka mag-i-store ng mga flammable kasi minsan yung static na tinutukoy mo, yun yung pag nag-open ka ng switch. Once na mag-open ka ng switch, then merong gases na sumingaw doon sa mga shilling or yung mga pag-on mo niyan, sabog, naalala niyo sa Serendra, gas leak po yun. Pag-on niya ng switch, sumabog yung condo unit niya. So, kahit pag-open lang po ng switch, pwede po yun. Yung mga ganon, hindi naman kami nag-i-store ng mga flammable materials. Or yung kadalasan yun nangyayari sa mga kitchen. So, wala kaming kitchen dito. So, ang solution yan, proper ventilation, yung kanina na-discuss natin, kailan talaga may free air na lumalabas para hindi mo makulob yung gases, yung mga gas, carbon dioxide, mga carbon monoxide. Once na mag-switch ka nung electrical, yan yung static, friction. Pag may gas yung isang room, sasabog yun. So, dapat hindi siya ini-store or yung area mong mga ganyang bagay na mga chemical, kailangan well ventilated. Dito po, punta po tayo sa occupational health po. Ano-ano kaya yung mga karaniwang sakit o problema sa kalusugan na naranasan ng mga trabahador sa pasilidad base sa klase ng trabaho nila po? Ang example ko lang yan is sa workers na exposed sa painting works, tuberculosis, TB po? Kasi yung nalalanghap. So, tingnan nyo pa yung mga pintor, wala kayong pag umidad yung pintor ng mga 50s, kaya dahil sa gas na naamoy niya. So, ang niyan, kailangan yun, isa na yung PPE, may mask. Kaso nung time na hindi pa tayo nagko-COVID, walang mask. Pero dapat sa proper, naka-mask yung workers. Kasi ang kadalasang sakit niyan, tuberculosis. Tanong po. Ano ang ginagawa ng mga management para maiwasan ang mga ganong problema sa kalusugan ng mga manggagawa? Ngayon, proper PPE, tapos ang area na pinagtatrabahuan niya, hindi siya kulob, well ventilated. Then, yan, ganun lang po ang niyan para hindi siya dangerous sa kalusugan ng worker. Laging yung hangin, hindi siya nakakalabas yung mga alikabok. Circulate. Ito po, anong mga tulong o programa ang binibigay ng mga management para suportahan ng mga manggagawa po? Meron naman sa amin, minsan may check up or minsan in case may sakit talaga yung sinasagot ng company, yung gamutan. Kung absent sila kasi nagkasakit doon sa workplace, sinasagot namin yung salary nila. Then check up talaga. Tapos ang ganyan, mayroon pa yung nag-exercise sa umaga. Pero minsan hindi na, toolbox meeting. Kasi minsan hindi sabay-sabay dumadating.
Pero sa ibang malalaking construction, meron silang exercise sa Good morning po. morning bago sila mag-start sa Ang trabaho. warm up po na. Yun, pero yun, ginagawa yun pag mga more than 500 katao o 300. May exercise yan. Lalo na yung ano dyan, yung tawag nito, yung mga safety officer. Para hindi tulog-tulog or baka hangover yung pumapasok. Pero if ever, sir, papayag po kayo dito na may ganun po na tuwing umaga may exercise. Mas maganda yan. Minsan naman ginagawa namin yan pag nade-deploy kami sa site na maramihan. Maganda Na-implement meeting, meeting, tapos may konting exercise. Yan po ang Ayun po. Wait lang. Nakalimutan ko na. Sa inyo po, yung dito po, ano po yung pinaka ng work nyo po dito po? yung sa akin. Tsaka focus po. Kami dito, sa akin yung nag-oversee ng construction ng chenille. Then, mga office works. Pero meron kaming mga site engineers din po na nag-iikot sa site. Then, kung may mga problems, yan sa akin binibigay. Project contracts. Yan, Bali, anong katayo niya po dito po? Katayuan niya po, yung position po. Engineering department head ng chenille. Kumbaga, nag-oversee lahat ng operation. Parang po kayo, supervisor po kayo. So ano po yung mga karaniwan pong mga aksidente po sa site niyo po? Before, ang normal lang naman na accident is yung masugatan. Yung minsan sumabit sa mga hindi na sang bakal, pero mga sugat-sugat. Minsan makaapak ka ng pako. Pero minimal lang yun, bihirang-bihira. Pag once na hindi mo sinabihan yung workers na maglinis kayo or hindi mo sinabihan sa gumagamit naman po ng safety shoes po. So, yung kunwari po may nasugatan na trabahador, may binibigay po ba yung kumpanya doon na parang compensation po ba? Namin, sinasagot namin yung salary. At saka yung medical, yung dinadala namin sa clinic. Yun, sa office ang medicine saka yung bayad sa hospital. Nakaranas din po ba kayo ng equipment failure po? Equipment, wala. Kasi hindi nga kami marami sa mga equipment. Hindi po. Balik po tayo sa storage po. Sa storage po, may mga light po yun po na in case lang po na hindi po makita, mga ganun po. May ilaw. Pero hindi, malit lang yung storage namin kasi by site naman siya. May ilaw. Dapat may ilaw. So hindi po siya yung compact po yung mga gamit po doon? Yung halo-halo? Halos mabagsak, hindi. Na. Ang usual na ini-store lang namin, mga cement, bakal, yung wires. Pero yung mga painting hindi, kasi sa kanan namin dinadala pag nagpipintura. Wala na yung mga semento kasi finishing na namin dinadala yung mga paint. Hindi sabay-sabay. So ano po, ayun po yung average deployment nyo po tuwing taon po, annually po? Construction site. Kasing contractor namin 8 times, minsan ang workers niya nasa 15. 30, more or less mga 300 yung under ng chenille na workers sa mga contractor, mga 300 person. So di naman po kayo nagkakaroon po ng short staff po? Hindi naman siya kasi by contractor naman po yung assignment. Hindi naman kami yung totally lahat nag-order ng materials, hindi. May supplier po kayo? Tapos by site ang delivery, may yung office supplied sa amin, then yung contractor supplied naman sila yung namimili. So napagkakatiwala niyo po naman po ba yung mga supply na natatanggap niyo po? Yes, kasi may at 4 kami suppliers. Normal namin kinukunan yung mga hardware na pang wrap materials, then meron din kaming hardware na pang finishing materials, yung tiles, yung mga inidoro, ibang din yan, ibang supplier din. Dinadala na lang yun pag mag-install, hindi siya sabay-sabay. So, ayun po. Ayun na po yung mga question. Thank you very much po. Thank you.
Now we are going to their material handling. What is the most common lifting guidelines they apply to their system or process? Sir Ruel said that if it's for lifting materials, tools, and lifting from the ground to the high place, they don't need any process since they can just walk through the building they working on since their building is only 2 to 4 story, so they can easily go around. What manually powered handling equipment do they use? They only use the basic one like wheelbarrow and hand truck as they only need to transport the materials. All the hand tools like handsaws, hammer, and more. What mechanically powered handling do they use? He said that electric powered, mostly they use power tools like power drills, circular saws, and many more equipment that normal tools can handle. So, what safety protocols does the facility implement for operating equipment for machinery to ensure worker safety? They make sure that the only specific operator will only use the specific tools, especially the power tools, and prohibited any other employees to use the specific equipment even if someone told them to use, to ensure safety and avoid unexpected accidents. So now we are going to their material storage. How's the facility warehouse or storage facility of the establishment? Is it properly illuminated, properly ventilated, and does it have at least 2 fire exits for emergency situations? He said that the warehouse only store the materials for construction and heavily avoid any combustible item inside the warehouse. The warehouse also have enough light to see clearly and ventilated by exhaust fan system. As for the fire exit, it only have one since the warehouse is easy to navigate and is not really large to get easily trapped inside. So that's all for the material handling and material storage. So let's start with demographics. So the question here is, what is the maximum capacity of the establishment and how many people are going in and out? So more than 100 people entered the company through the ground floor, but only 20 were inside the actual office. However, the activity area on the ground floor can accommodate around 100 people. And what is the population by age and gender group? The age range of agents is from 20 to 65 years old, among them 60% are women and 40% are men. And next is, does the establishment apply the type of philosophy? If yes, how is it implemented? So the establishment applies the type of philosophy first, set in order, plan, standardize, and detail implementation, assuring organized and safe working environment. Unnecessary items in the office are separated and properly disposed of by assigned janitors and janitors. Employees arrange their personal workspaces and ensure that needed items are placed in the designated storage area. Cleanliness is ensured regularly by both staff and janitorial personnel. At the site, a safety personnel conducts inspection and enforces the use of required personal protective equipment or the PPE, such as helmets, safety shoes, and pants. The system is sustained through regular meetings weekly and monthly for employees, and every 3 months or twice a year for contractors, where safety policies and proper organization are discussed and reviewed. And the next is, how do you implement the type of philosophy? Based on our increasing research, the implementation of type of philosophy in the establishment is well structured and actively practiced. Responsibilities are clearly assigned, where janitors handle the sorting and disposal of unneeded items while employees maintain the order and cleanliness of basic personal hygiene. Proper services are in place for delivered items. Systems and learning costs are reinforced for regular inspection by safety officer and the mandatory use of PPE on site.
And the sustained pace is carried through the consistent communication, including regular meetings for both employees and contractors, ensuring that everyone is aligned with the safety guidelines and organizational practices. So this shows a strong commitment to maintaining a productive, safe, and efficient work environment. Electrical safety. The organizational measure and technical means does the facility implement to prevent harmful and dangerous effects on workers caused by electric current, arcing, electromagnetic fields, and static electricity. On electric current or the flow of electric charges, the visual inspect it the wire if there are cutting, exposed, insulating, and if it's not plugged properly. On arcing, or when electricity jumps across a gap, when it causes short circuit, they are prepared because they have a breaker. If there are unwanted short circuit occur, the breaker will turn off to avoid releasing electricity. On electromagnetic fields, a physical field produced by electrically charged objects. They are close to zero exposure on electromagnetic field. The only thing that they have electromagnetic is their computer, but it emits low level of electromagnetic fields. And lastly, on electric circuit, static electricity, or the buildup of electric charge on an object. The means they do to prevent is to avoid store flammable materials and having well-ventilated workplace. On occupational, the common health problem that workers have, example, on painters, they have, when they get old, they are thin and have a TB or tuberculosis because of daily exposures on chemicals they use. The management do to prevent those health problems is making sure using proper equipment or PPE on the for the workers. The area or workplace have a proper air ventilated to make sure it's not dangerous to workers. And last, the assistance programs management does to support or provide the workers. Sometimes they have a pre-checkups, and if they are sick, management still make sure they are paid. And sometimes they have a morning exercise or Zumba. About the observation and solution, the workplace is safe and have a good environment for workers, but just they don't have an automatic sprinkler system, just smoke detector. But they have this on their workplace, but not on the main office or building. The solution I propose is installing automatic sprinkler to not just rely on smoke detector, but it is still nearly perfect workplace. That's all. Thanks.